Okay, we're live. Ayan. So, isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga kapatid, mga ka-indi. So, ayan. Pasensya na po, sobrang delay kami. Ayan, may technical problem dun po sa presentation ni Sir Manny. Pero, syempre, hindi pa rin po tayo binigo ng ating Sir Manny at ibibigay pa rin po sa atin kahit paano yung kanyang topic. At sa lahat po ng mga nag-aabang, so ayan, dito na po tayo at pa-share po nung ating live. Ayan, at salamat din po sa lahat ng ating mga kapatid na narito ngayon sa loob ng Zoom. Ayan, narito po yung mga tropang DevCon. So, siguro po almost 9 na, hindi na po natin patatagalin at ipagkakaloob po ni Sir Manny yung kanyang topic dito. Sa lahat po ng mga nag-aabang, ayan sila Bro Rio Ramos, ayan, join na po tayo. Sila, hindi ko mabanggit yung pangalan. Nag-message po kanina kung anong oras daw kay Sir. Sabi ko, maya-maya lang. So, dito na po tayo. So, nanonotify naman kayo pag tayo ay naka-live na. At tuloy na po itong ating part 3 ng panayam or topic ni Sir Manny na i-discuss po sa atin. So, sa kanya pong topic nito, sa how was the formation of the Old Testament and the New Testament took place. So, isa po itong a historical perspective. So, hindi na po natin patatagalin. Sir Manny? Okay. Good evening sa inyong lahat. Pasensya na po kasi dahil dito sa technical problem na ito, hindi ko po may present yung aking PowerPoint na kung saan naka-indicate po doon yung mga dapat sasabihin ko. Pero meron po akong mga na-take note po dito sa notebook ko na bibigay lang po tayo ng tinatawag na basic principles on the formation of the Bible at saka yung the process of canonization ng Bible. Okay? At bakit po may tinatawag tayong canon? Okay? Yun lamang po ang bibigyan natin ng focus. Ngayon kung dito sa tatlong concepts na ito, kahit paano naman po ay meron akong kunting maibabahagi sa inyo. Okay? So pag-usapan po natin yung tinatawag na yung the Bible as a testament. Bakit po sinabi na ang Biblia ay isang testamento? Pag pinag-usapan natin yung salitang testament, it means it is a form of agreement, it is a form of last will, or it is a form of covenant. Okay, and it comes from the Greek word berit, which means agreement, league, or covenant. It comes from the idea of cutting or karat berit. So the Hebrew verb kara itself can mean to cut. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng testament sa Hebrew. Ngayon, the Greek equivalent of kara is diatheke. And diatheke, which means it is a disposition of property by will or testament. So, ibig sabihin, ito yung pagbibigay ng isang property ng isang tao na mamamatay o bago mamatay sa kanyang mga tagapagmana. Okay? Dito po hinango yung salitang covenant or treaty or testament. Okay? Medyo maliwanag po ba, Sister Malu, yung kuwan? Wala po kasi yung PowerPoint ko po. Yes, sir. Yes, sir. Klaro po. So, pag pinag-usapan na po natin ang salitang testament,
It is an agreement or a covenant, okay? Or a treaty. Now, we call the first part of the Bible as Old Testament, okay? What is this Old Testament all about? Ano ang nature ng Old Testament po na ito? This is a covenant or treaty which Yahweh made with the people whom he had chosen. And who is this people whom he had chosen? Ang tawag po sa grupo na ito ay mga Israelites. Okay? So, ano ang characteristic ng covenant o treaty po na ito? Ito po ay isang vassal treaty. Ano po ang ibig sabihin ng vassal treaty? Ito po ay parang agreement or covenant between Yahweh as the Lord made with his vassal, okay, which is the people of Israel. So si Yahweh ang Lord or overlord at nakipag-agreement siya sa isang grupo ng tao na ang tawag niya sa mga ito ay vassal treaty. Okay? Ngayon, on the part of these people called the Israelites, they are duty bound to accept such obligations na ipinapataw ng treaty or agreement na ito. Number 2, they have to remain faithful not only to this agreement but to Yahweh na siyang nakipag-covenant sa kanila na siya lang ang tanging Diyos po nila. Now, the condition is if such group of people will remain faithful and accepted the obligation of this agreement or covenant, then may kaakibat na promise na ibibigay po sa kanila. And what is this promise, Sister Malu, sa tingin mo? Sister Malu, what do you think is this promise na ibibigay sa kanila? Or Brother Albert? Yes. Ano sa tingin nyo po itong promise? Pag ang mga grupo ng Israelita na nakipag-covenant kay Yahweh ay susunod sa Kanya at sa Kanyang mga patuntunan at gagawin nilang kanilang obligasyon, may pinangako sa kanila ang Panginoong Yahweh. Ano sa tingin niyo po, Sister Malu, itong promise na ito? O Bro Albert? Yung promised land? Yung promised land, okay? Aside from the promised land, ipinangako ba sa kanila ni Yahweh na sila ay magiging prosperous? Yes, sir. Yes, okay. So, ito ang focal point ng agreement o covenant na ginawa ni Yahweh sa mga grupo ng mga Israelita. Okay? Ngayon, sa tingin nyo, Sister Malu, bakit kailangan makipag-covenant si Yahweh sa mga Israelita?
at hindi sa mga ibang lahi. What do you think? Ano ang nakita niya? Or anybody? Sila yung, Yes. siya yung Hmm. pinili niyang Hmm. bayan. So sa makatuwid, wala siyang nakita na katangian sa kanila kung bakit niya pinili sila. Bakit hindi ang mga pagano katulad ng mga Egyptian ang pinili? Bakit hindi ang mga Assyrians? Bakit hindi ang mga ibang lahi sa tingin nyo? Bro Albert or anybody? Bakit pinili niya na makipag-covenant sa mga Israelita? Bakit hindi sa mga Assyrians, sa mga Greeks? Bakit hindi sa mga Sumerians? Bakit hindi sa mga Babylonians? Ano sa tingin nyo ang dahilan bukod dyan, sister? Or anybody? May nakikita po ba kayong iba pang dahilan? Shout out, Bro Dominic. Pasok ka dito. May question si Bro Sir. Dominic. Oo. Bro Dominic, oo. Pumasok. Si Prince, nandiyan ba si Ito, may sasagot Brother na tayo, Prince? Sir. Ayan, ito ang tigasagot niyan. Brother Prince, pwede ba kitang matanong? Kasi ito, expert ito sa Bible lalo na sa Old Testament Ang tanong kasi ay, Brother Prince, ay ganito. Sa tingin mo, ano ang pinakapangunahing dahilan at bakit pinili niya ang bayang Israelita na wala namang kalatoy-latoy na grupo at hindi naman makapangyarihang grupo, sila'y mga aliping grupo, pinili ng Diyos na makipagtipan sa kanila. Ano ang nakita niya sa mga grupo na ito at hindi niya nakita sa mga Egyptians, hindi niya nakita sa mga Assyrians, sa mga Babylonians, at saka ibang lahi. Ano sa tingin mo, Brother Prince? Ano yan? Pakiulit ng tanong. Hindi ako Okay. narinig. Ang tanong ay, bakit niya pinili ang bayang Israelita na makipagtipan si Yahweh at hindi ibang lahi? Ano sa tingin mo? Ano yan? Bakit pinili? Why did Yahweh chose to made a covenant with this group of people? We call it Israelites. Why? Maraming dahilan. Give me one. Very good. Okay. Kasi yung, di ba yung Israelites, hindi pa naman sa pagkakalam ko kasi yung mga Israelites, hindi pa sila nabuo nung panahon pa ni Abraham. Wala pa Israelite noon talaga. Kasi ng mga Israelites, nag-umpisa lang yun doon kay Moses, no? When Moses gathered all the people of Israelites out of the slavery King Pharaoh. Diba? So, okay. May dahilan. One of the reasons is yung kasi itong mga Israelita, kasi ito sila pinili ng Diyos ang mga Israelita dahil sa kanilang pinagmulan. Sila yung mga lahi ni Abraham na nagkaroon ng covenant o kasunduan galing sa Diyos. Correct. Sa ilalim ng under of this covenant, sa ilalim ng kautosang ito, Sir Manny, naging pangako ng Diyos na gawing malaking bansa, no? Yung mga lahi ni Abraham, correct. Doon, dito mag-uumpisa magkakaroon ng sariling lupaing pangako. So here, correct. Started from Abraham, starts the promise of the promised land. Because correct. Yung kanilang pagiging mga lahi ni Abraham,
nagkaroon ng it's something special relationship na ang Diyos at ang mga Israelita. Actually, yung Israelita kasi nabuo ito doon kay yung kay Jacob, yung Correct. nakipagsabunutan siya doon sa anghel ng Panginoon. Oo. Oo. Okay, very good. So, sa pamamagitan ng mga propeta, yung mga pangyayari sa kasaysayan ng Israel, God shows His love, His mercy to His people. So, pagpili ng Diyos sa Israel, pinakita rin niya ang kanyang kagandahang loob, pag-ibig para sa lahat ng tao. Okay. Ito ay rin, dahil din sa ipinangako ng, actually, yung kaligtasan kasi hindi naman para lang sa Israel, kasama yung buong buong bansa. If you read the gospel, kung tatin naman yung gospel nung nakaraang linggo, the previous Sunday, yung humingi ng tulong kay Jesus, hindi naman Israelite, isang pagano. Samaritan yan. Samaritan. Kananyan. Kananyan naman, May malalim na kahulugan kung pag-aaralan mo yung exegesis nun. Canaanites. May malalim na kahulugan yun kung pag-aaralan mo exegesis. Ibig sabihin nun, pinagaling niya yung anak ng babae na Canaanite. Ibig sabihin nun, the love and mercy of God is not only exclusive for Israelites but also to the Gentile nations. Kaya nga, sabi na hindi pwede pakain doon sa aso. He's referring to the Canaanite woman kasi sa Jewish culture, pag sinabing aso, that is referring to the pagan idol worshippers. So he's referring to the Canaanite woman. Kaya, pinagaling na. Pero di ba sabi ni Kristo na hindi pwede pagkain ito doon sa mga aso. Okay. Pero pinagaling pa rin niya dahil sa kanyang sa kanyang faith. At saka dito rin nakita ni Jesus Christ na kung pag-aaral mo yung exegesis at saka yung historical background, nakita kasi ni Jesus na mas mabuti pa yung ibang tao kasi sa bayan ko mismo na ayaw tumanggap sa akin, mas malaki yung bayan ng tagalabas, yun pa yung tumanggap sa akin. Ayun. Kaya dahil doon, nakita ng Panginoon yung kanyang awa at habag, talagang ipinakalat niya sa buong mundo. Para hindi lang exclusive sa Israel. At saka pangalawa, tayo naman mga Catholic Christians, Israel tayo not by physical but by birth. Ginawa niya, dinugtong niya tayo sa Israel. Dinugtong niya tayo. Very good. Okay. Para bang yung markot, alam mo yung markot, pinutol tayo yung sanga kahoy tapos itinanim sa iba. Correct, tumubo. Okay, ang galing. That is precisely the answer to the question. Kasi kailangan ugatin po natin kasi ito, sister, kung ano ba ang significance ng covenant. Kasi uugatin kasi natin dito sa covenant na ito, yung mga ipapadalang utos sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. At dito nga na nagkaroon ng tinatawag na Biblia. Okay? Dito po nag-umpisa. So, kung titignan po natin na ang covenant o itong kasunduan na ito ay tama yung sinabi ni Brother Prince kanina na ito ay ginawa ng Diyos, unang-una ginawa ng Diyos sa sangkatauhan. Pangunahin kay Adan at saka kay Eva. Ngayon, ang sinasabi ng Diyos kay Adan at Eva ay bibigyan niya ng blessings. Okay? Blessings kung ang ating unang magulang ay magiging obedient doon sa pinag-uutos ng Diyos. Pero curse o sumpa what punishment kung sila ay sumuway sa kanyang mga tagubilin. Nangyari po ba ito, Sister Malu, sa Garden of Eden?
Yes, sir. Oo. So in other words, yan po ang characteristic ng isang covenant o isang kontrata. It's a vassal type of covenant. Okay? Ngayon, ang pangalawang covenant na ginawa ng Diyos ay yung sinakatuparan niya kay Noah at ang kanyang pamilya. Sino po kayo sa atin dito ang makakapag-narrate kung ano yung covenant na ginawa ng Diyos kay Noah? Ano ang pinangako ng Diyos kay Noah? Anybody po? Pagtulungan na po natin ito. Si Bro Ruel, baka may maisishare to. Bro Albert, yung covenant naman na ginawa ng Diyos kay Noah ay prinamis niya na he will not destroy the whole human race again through a flood. At makikita natin yan sa Genesis 9, 8 to 11. At ang magiging senyales ng covenant ng Diyos na ito kay Noah at ang kanyang pamilya ay yung rainbow na lumitaw sa alapaap. It's every time na ito ay nagkakaroon ng ulan. At makikita po natin yan sa Genesis 9, 12 to 17. So, dito sa unang dalawang covenant na ginawa ng Diyos ay masasabi natin gaya ng sinabi ni Brother Prince kanina, ito ang kanyang kasunduan sa sangkatauhan. Kaya lang meron pong specific na covenant na sinakatuparan ang Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging descendants. Ano po kaya itong nature ng covenant na ito? Pwede niyo po kayang isalaysay, Sister Malu, kaya Brother Yung kay Prince. Noah ba, Prof? Hindi, yung kay Abraham naman ngayon. Kay Abraham naman. Bro Ruel, baka may share ka sa amin. Ano po itong covenant na isinagawa niya kay Abraham at sa kanyang descendants? At sa Na may kanyang pinangako siya. descendants. May pinangako po siya kay Abraham eh. Yung Prof, magiging sindami Yes. ng Yes, bituin sa sister. langit. Sindami. Sige, Bro Romelio, magiging sindami ng bituin sa langit ang Oo. kanyang lahi. Okay, that's Yes. one. At yun ang pinagmulan. Okay. Mga- Isa rin yung promised land, no? Land, isa rin yan, promised Bro land. Ruel, tama yan. Tapos Isa rin yung yung blessing of promise. redemption. Redemption din. Okay, Kasama kay okay. Abraham yung redemption. Okay, so ibig sabihin manggagaling sa kanyang lahi ang tawag dito yung pagliligtas. So in other words, kung titignan natin na ang ginawang covenant ng Diyos kay Abraham ay magiging dadami ang lahi ni Abraham. At dahil sa lahi ni Abraham ay ipapangako ang promised land na kung saan ang tawag dyan ay Israel. At ang all other nations shall be blessed in him or through his offspring. At ang sign naman ng covenant na ito na ginawa ng Diyos kay Abraham ay yung circumcision of all male descendants. Yan po naman ang senyales. Nagigets nyo ba, Sister Malu? Bro Roel? Yes. Yes, sir, yes. So, yung senyales na ginawa niya kay Noah ay yung rainbow. Papakita ng rainbow. Pero yung senyales ng covenant niya kay Abraham ay yung circumcision ng lahat ng male descendants of Abraham. Medyo nasusundan niyo po, Sister Malu? Yes po, sir. Well, Yes. okay. Ngayon, itong pangatlong covenant na ginawa ng Diyos ay between Moses
and the Israelites. At makikita natin yan sa Exodus 20 to 34 o Deuteronomy 5 to 11. Okay? At ano po ang nature o kinapapalooban ng covenant na ito? Meron po ba kayong maisi-share? Anybody? Kung tungkol naman kay Moises, Oo. Ano para po po ang nature? panumbalikin po sa yung una, yung panumbalikin po doon sa ipinangakong lupain ng Panginoon sa mga Israelita. Aside from that, aside from that, meron po ba kayong ma-share dito, Bro Albert? Ano po ang nature and characteristic naman ng covenant na ginawa ng Diyos kay Moses at saka sa mga Saka yung Israelita? Ten Commandments. Ayan. Okay. So in other words, tatlo po ang kinabibilangan ng covenant na ito. Na number one, na i-establish lamang po ang monotheistic belief o monotheism. Ibig sabihin na kaya nakipagtipan ang Diyos kay Moses upang sabihin sa kanya na may iisa lamang pong Diyos na dapat sambahin. Nagigets niyo po ba, Sister Malu? Bro Rowell? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kaya nga ang sabi niya sa Exodus, Covenant. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. So yan po ang ini-introduce ng covenant na ito. Na the Lord alone. Shema. Na yun ang dapat nyong sambahin. Kasi during the time of Moses at sa mga Israelita, napakarami pong form of paganism, Sister Malu. At nai-impluwensya itong mga Israelita na ito ng mga iba't ibang uri ng Diyos-Diyosan. Nakukuha niyo po ba? Sister Malu and Bro Rowell and the Yes, rest. po. Okay. Yes, sir. So Yes. in-introduce dito sa covenant na ito, Hear, O Israel, na isa lang dapat ang Diyos na inyong sasambahin. At yun ay isang nature na ito ang isang substance ng covenant na ito. Pangalawa ay yung pagbibigay ng batas ng Diyos sa Mount Sinai or Mount Horeb. Particularly yung Ten Commandments na sinabi ni Bro Rowell Tio kanina. So take note. At ang tawag nila dyan ay Torah. Kopya po ba, Sister Malu and Bro Rowell? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. At ang pangatlong substance ng covenant na ito ay yung reciprocal relationship between Yahweh at ang kanyang piniling bayan. Bakit po reciprocal relationship? Sapagat sinabi ng Diyos, I will be your God and you will be my people. Okay? If you remain in my command, then I will remain as your God. So ibig sabihin, ito ay isang reciprocal na relasyon. So kung titignan po natin, mga kapatid, na dito sa specific na covenant na established ni Yahweh sa mga Israelita through Moses ay meron din pong senyales. Okay? So gaya ng sinabi ko kanina, ang senyales sa Noahic covenant ay rainbow, correct? Tama? Sir Malu? Sir, yes. Tama, sir. Okay. Yes. At ang sign sa Abrahamic covenant is your circumcision ng lahat ng male. Okay. Ang senyales naman po ng covenant na ito with Moses is the stone tablets on which the law is written. Yun ang senyales na ibinigay ng Diyos kay Moses na yung magiging senyales ng
aking covenant sa mga Israelita. So, nasusundan niyo po ba, Sister Malu, yung mga senyales? Yes, sir. Importante Yes, sir. po ito, ha? Bro Roel, importante po ito. Yes, sir. Ngayon, pagkatapos ng covenant na ginawa ng Diyos kay Moses, ay nakipag-establish din uli siya ng covenant kay David at sa kanyang kaharian. At makikita natin ito sa 2 Samuel 7. Ngayon, bakit kailangan niyang makipagtipan naman kay David? Dahil natapos na ang term ni Moses, it's time na makipagtipan siya sa isang Israelita na ang pangalan ay David. Okay? Ano ang kinapapalooban ng covenant na ito? Number 1, that God will establish forever David's house. And what is this David's house? The royal dynasty through the descendants of David. So makikita po natin sa history ng mga Israelita na meron tinatawag na the kingly era o the royal era ng mga Hudyo. Kopya po ba, Sister Malu? Yes, sir. Yes. Ito yung era ng mga kings, katulad ni David, ni Saul, at saka ni Solomon. Nangyari po ba ito? Tama? Yes, sir. Yes. Correct. Okay, sige. At isa pa po na essential na naganap sa covenant na ito with David ay yung pag-build ng first temple of Jerusalem. At napakahalaga ang templo sa buhay ng mga Israelita. Bakit kaya mahalaga ito, Sister Malu, Bro Ruel? Ang temple life sa mga Israelita ay napakahalaga po. Hanggang ngayon, bakit importante sa kanila ang temple life? Ano sa tingin nyo ang dahilan? At napaka-essential po sa buhay ng mga Israelita ang templo. Anybody? Dahil yun po ay inallowed ng Diyos upang piliin ang magtatayo ng kanyang templo. Aside from that, ano ang significance? Ano yung question? Ano? Brother Albert, is this? But what is the significance or the importance of temple life sa mga Hudyo? Napaka-importante sa kanila ang templo, ang buhay sa isang templo. Bakit po? Parang ito, sir, yung kanilang magiging ano ba version, magiging simbolo ng kanilang simbolo Kalayaan. ng yung God's presence. God's presence. Oo. Aside from At that, yung temple na yun yung magiging parang central worship nila. Kaya sobrang importante sa kanila yon. At parang kasi doon magdudwell yung yung Panginoong Yahweh o yung presensya ng Panginoong Yahweh para sa kanyang sa kanila. Doon sa templo na yon, doon sa templo na yon. So para sa kanila importante po ito ang temple life. Okay, that is one reason, okay? And anybody aside from that na dito nila sasambahin sa templo na ito. Kahit na ang mga Hudyo ay sinakop ng iba-ibang lahi, ay napaka-importante sa kanila ang temple life. At ito ay nakikita kahit sa panahon ni Jesus. Sir, pwede akong... Yes. Okay. Ang understanding ko, tama kasi yung binanggit ni Sister Nan. Ang karagdagan doon, ito yung means nila para doon sa kapatawaran. May mga sin offering, dito nag-offer. Okay, So, very good. Very good. Just imagine kung mawala yan para sa kanila. Ang templo. Kasi worship tapos yung means mo kung saan ka napapatawa, di ba?
Ito yung Yes. channel or means para natatanggap mo yung biyaya ng Diyos ang kapatawaran. Pero hindi, of course, alam naman natin na hindi yan yung sufficient. Pero para sa kanila, essential. napakahalaga nun. Oh. Narinig niyo yun, class. Narinig niyo po yung sharing ni Brother Albert at saka ni Sister Malu. May dagdag ako, Bro Oh, Manny. sige, Bro Rowell. Kasi kailangan Nakita ko marinig yung yan. files ko. Oo. Ito Kailangan yung sa marinig akin, po yan. yung ito yung sabi, ang templo ay isang lugar na, yung files ko dito no, na nakasave. Ang templo ay isang lugar ng kapayapaan, kaligayaan at inspirasyon. Dahil ang templo ay bahay ng Panginoon at ang lugar kung saan isinasagawa ang kanyang pinakasagradong mga ordinansa. Itinatag ng Diyos ang isang pamantayan na dapat pagtuunan ng kanyang mga anak. Yan. Ayun. Nakita niyo. Doon pala ginagawa yung mga ordinansa. Lahat. Sagradong doon lugar. ginagawa, sagrado. At doon binabasa yung banal na kasulatan. Tama po, Sister? Yes. Doon Yun. sineselebrate lahat ng mga mahalagang pista katulad ng sin offering, katulad na sinabi ni Brother Albert kanina, at saka yung kanilang panghingi ng kapatawaran kay Yahweh. Dahil para sa kanila, ang templo ay isang kabanal-banalang lugar na kung saan ang presensya ng Diyos ay doon nila madama at masumpungan. Ang galing. Nakita niyo po, class, kung ngayon, so napapansin niyo, Sister, na may development at iba-iba ang mga characteristics at nature ng covenant po na ito. Napapansin niyo? Napapansin niyo, Sister Malu? Umuusad. Yes, sir. Oo, ibang development. Ngayon, maral tatanong nyo, Sir, meron po bang senyales na ginawa ang covenant ng Diyos kay David? Meron po. Okay? Yung senyales po na ito ay yung mga descendants ni David. Okay? At ang templo mismo, yun yung senyales ng covenant po na ito. Yung pagbibuild ng Temple of Jerusalem. Pansin nyo po, Bro Rowell at saka Sister Yes, Nance. sir. So in other words, nung nakipagtipan ang Diyos kay David, ay hindi lang para i-establish yung royal kingdom. Hindi lang para sa ganun ay i-establish yung first temple ng Jerusalem. Bagkus ay this covenant is a prefigure, it's a typology. Bakit siya prefigurement? O bakit siya typology? Bakit kaya po? Ito ay isang typology ng incoming covenant na i-establish naman ng ating Panginoon. Bakit po kaya typology o isang type po ito? Anybody? Bakit yung royal kingdom at yung temple where we worship God? Diba, Sister, lagi natin sinasabi that the church established by Christ is, anong nature po na ito? It is kingly, ano pa po? It is priestly, ano pa po? Sister, tatlo yun eh. Kung matatandaan mo, Sister Nad. It is prophetic. Ang galing. It is prophetic. It is royal or kingly. And it is priestly. Thank you very much, Sister Cynthia. Ang galing. Nakaisa pa, that the kingdom would always be of his line. Of his line. Of his line, of the descendant of David. Ang galing. Ang galing. So it is a prefigure. It is a typology. So medyo nasusundan nyo pa po ba ako, Bro Rowell, saka Sister Nad? Yes po, sir. Malinaw Yes na po. malinaw. Okay. Ngayon, Klaro. klaro po. Ngayon, pagkatapos ng
renewal ng covenant with David, nagkaroon uli ng renewed covenant naman na ginawa ng Diyos tungkol naman kay Jeremiah. Okay? Ngayon, ano ang kinapapalooban ng covenant o renewed covenant na ito with Jeremiah? Na the Lord will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Tanong, bakit importante na yung Judah ay binanggit sa covenant na ito? Sino po ba si Judah? Anybody? Kung meron po kayong mga pag-aaral tungkol sa the 12 tribes of Israel, sino po ba si Judah? Anybody po? Makakatulong po sa atin. Sino po kaya si Judah? Bakit i-renew niya ang kanyang covenant sa house ni Judah? Anybody po? Sino ba? Nandiyan ba si Brother Prince? Brother Prince. Sino po kaya si Judah? Okay? Pag sinabi natin kasing the 12 tribes of Israel, okay? Makikita natin dito na dito ay ipapakalat yung mga lupain na ipamimigay sa mga anak ni Jacob. Okay? Ang tawag dito ay yung the 12 tribes of Israel. Ngayon, sa tingin niyo po ba, sino po ba si Judah? Ano po ang significance Judah sa ating succeeding covenant? Kasi meron pong prefiguration ito eh. Sister Cynthia, anybody who would like to help me? O Sister Malu, sa tingin niyo po, o Brother Albert, sino po kaya si Judah? Ano ang... Di ba siya, sir, yung si ano, Sige. ah, Isa sa mga... Okay, sige. Kaya mo yan. lutang. Kaya mo yan, sir. Anybody? Di ba isa po siya Isa sa mga anak ni Isa sa Jacob? mga... Isa sa Anak mga ni anak Jacob. ni Ni Jacob. Jacob. Okay. O So, ang yun di ba tanong. simula yung Israelites? Oo. Hindi ang tanong. Ano ang Tanong, sir. significance niyan ni Judah sa ating Panginoong Yesus? So, bakit kailangan makipag-establish uli ng panibagong covenant ang Diyos kay Jeremiah? Ano sa tingin nyo ang significance ng tawag dito? Yung significance ng ni Judah sa kasaysayan ni Kristo na ating Panginoon? Is it about sa ano, yung na-divorce sila ng Diyos, kaya kailangan i-renew, yung ba ibig sabihin? Oo. Para maituloy. Pero why Judah? Why he has to reestablish a covenant anew with Judah? Sir Manny, Yes, go. yan ba yung noong time ni Joseph na parang si Judah yung nag-interpose parang para ma-save si Joseph? Yun ba? Aside from that, kasi kung titignan natin, si Judah ay isa sa mga anak ni Jacob, correct? Yes. Si Judah, okay? At ang nagkaroon ng division ng kingdom ng 12 tribes nung
nung panahon ng mga monarchies, nagkaroon ng division between the Northern Kingdom at the Southern Kingdom. At yung Sabi North, ni si Cynthia, sir, sige, go. Jesus is the descendants of Ayun! Judah through David. Ayun! Thank you very much, Sister Cynthia. That is the answer to the question. That is the answer to the question. So Jesus is a descendant of David through Judah. So kung titignan natin kasi nung panahon ng monarchy or ng kingly life ng mga Israelita, nagkaroon po kasi ng separation nitong 12 tribes na ito at nagkaroon ng tinatawag na Northern Kingdom. Yung Northern Kingdom po na ito, ang tawag dyan ay Kingdom of Israel. At ito ay pinamumunuhan ng mga iba't ibang kings, okay? At itong mga kings na ito ay may kumomprant o tumalent sa kanila ng mga propeta pinadala ng Diyos. At isa na dyan ay si Prophet Elijah at Prophet Elisha. Okay? Pero itong panibagong kingdom na ito, yung Kingdom of Judah, is continuously ruled by the descendants of David. Okay? And it is in this Kingdom of Judah that the Hebrew Bible was written. Nakukuha niyo ba, Sister Malu? Tinitrace po natin eh. Okay? Yes, Yes, pa. okay. Yes, Bro Jesse, may Yes. may sasabihin ka. Hindi ako tinatawag ni Prof. Ay, paano? Hindi ka naman kasi May dito raise hand. Oo, Talaga. kanina pa po. Magandang ako gabi eh. po, Sister Riz. Sige. Mhm. So in other words, dalawa itong significance po na ito ng renew covenant with Jeremiah. Kasi ayon sa sinabi ni Sister Cynthia that it is within the line of Judah where Jesus will come eh. So pangalawa, it is in the southern kingdom of Judah wherein the Hebrew Bible will be written. So in other words, very significant po itong renewal. Aside from that, Brother Jesse, ano pa po pwede niyong i-share dito? Why did he renew a covenant with Jeremiah? Particularly with yung lahi ni Judah. Bukod sa binanggit ni Sister Cynthia. Okay. Any other reasons kung may share po ba kayo? Ako sir, may question ako eh. Yes, go. Query lang. Hmm. Kasi nabanggit nyo sa Judah yung nasulat yung Hebrew text nila. Pero hindi ba kung we're talking about the source criticism, hindi lang sa ano yan, hindi lang sa Judah. Marami. Oo, so Maraming pinanggagalingan eh. yun. Ano ba yan? Pag-aaral sir, babigay nyo sa akin yung ano, interested ako doon sa Sige. ano. Okay, very good. Thank you very much for this. Kasi nawala kasi yung PowerPoint ko, pati yung illustration na yun. Kasi we're trying to trace back kung paano na-form yung OT manuscripts kasi. So, nag-trace natin ang formation of the Old Testament manuscripts and its writing through the so-called the importance of covenantal life of God with the Israelites. Ito po kasi ang ine-establish ko po eh. So in other words, makikita natin dito
na gumawa ang Diyos ng renewed covenant with Jeremiah. And the substance of this covenant is the Lord will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. At makikita natin to sa Jeremiah 31:31. And another substantial significance of this covenant is that God's law will be within people, written on their hearts. So makikita natin dito na ang batas pala na ibinigay ng Diyos kay Moses ay isinulat sa bato. Tama po ba, Sister Malu? Yes, tama po. Yes, Ang kay Brother Jeremiah Roy. po ay isusulat sa puso Ayun! at hindi na sa tablet at sa Ayun! stone. Ayun. So ano ang ano ngayon ang significance nitong bagong covenant na ito? Si Bro Ruel, ano ngayon ang significance na ito? At isusulat na sa bawat puso ng tao. Puso. Oh. At hindi na sa bato. So ano po ang ibig sabihin nito? Ng ano sa tingin nyo? Ano ang take nyo rito ngayon? Na pwede ba natin sabihin na ang the Ten Commandments sir. and the law of God? Yes, Sister Malugo. Yes, sir. Parang dito sa New Test, yun sa kay Jeremiah, yun sa atin niya, na yung law na Law. yon na sa Binigay niya kay puso, Moses. na binigay niya kay Moses at dito kay Nasulat sa bato. Jeremiah ay yung law na yon ay governed by love. Parang Love. Oo. yes, Yes, i-govern yun na na. tayo by love. Kasi yun Love. sa kay Moses is More governed on by law. law. Yung mga law, di po ba? Ayun. So, Ayun, dito ang sa galing. covenant na ibinigay niya kay i-establish niya kay Jeremiah. At dito ay inihayag sa New Governed by love. Testament, we are governed by love. Kaya nga Okay. sabi, Ang galing. ibigin, puro ibigin. Correct. Yeah. Ang kapwa. Ang Oo. mahal. Kaya nga, si Bro Rowell, kung mahanap mo nga ito sa Hebrew 8:8-12, sana matulungan mo ako. Kasi 8. ito yung Hebrew 8:8-12. Ito ang kinote ng New Testament tungkol sa covenant po na ito eh. Hebrew 8, Chapter 8-12. 8. Opo. 8-12. Verse Okay. 8-12. Pakibasa po. Thank you. Okay, sige, sandali ha. Tagalog ha, para maintindihan. Opo. Okay. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanya, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa Ayun. sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Alo. Nakita nyo. So, itong kinote ng New Testament na ito is indeed ay parallel dun sa Jeremiah 31. Mas maganda ituloy natin na Ito. no? Nasa 10. Go. 9. Hindi ayon sa tipang aking Ayun! ipinagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at aking silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon. Sa 10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ang ganda. Rowell Tiyo. Ang galing-galing naman. Sapol. Nakita nyo yun, class.
Ganda. Bakit ba? Bakit ba class ang tawag Konektado ko sa pala, inyo? no? Oo, Konektado. konektado. Okay lang po ba? Sister Nats, na class ang tawag ko po sa inyo? Yes, sir. Para Okay nga lang, tayo may because we're recitation learning. eh. Ganda. si Sister Lorena. Maraming salamat, Tamang-tama. brother. Opo. Tama po, yan. Kasi ito yung exegetical approach po ng pag-aaral ng Biblia po. Okay? Na the said, kaya nga makikita natin later on dito naman sa covenant na in-establish ni Jesus Christ. Ready na ba po kayo? Sige. Maganda yan. Sister Nats, ready na po ba kayo? Sister Lorena. Okay. So, when We are all Jesus... ready. Sige, thank you very much, Sister Therese. When Jesus came into this world, okay, He established during the Last Supper a new covenant. But this new covenant is a covenant in His blood. Kita nyo? Blood naman po ito. At ang covenant po na ito na in-establish ni Jesus Christ, siya ang magiging mediator. So it is through the blood, pero siya ang mediator, si Jesus Christ. It is a covenant of blood through the mediatorship of Jesus Christ. Ano ang take nyo po rito? Sir, baka mawit tayo sa God died ah. Oh, yes, Sister Cynthia. May sinasabi si Sister Cynthia. That this new covenant established by Jesus Christ, the substance of this covenant is a covenant by blood, Eucharist. and the mediator himself is Jesus Christ of the new covenant. Oh. Ano ang relasyon ng bagong covenant na ito na prefigure ng covenant made by Yahweh with the Israelites? Ano ang prefigure? It's a covenant of blood wherein the mediator is Jesus Christ himself. Oh. Anybody? Binanggit ni Eucharist eh. Yeah. Ito nga po Binanggit yung sabi ni nyo, Sister. yung Eucharist. So it is a covenant of prefiguring the Eucharist. Okay? Malawak And po also, ito. Go. forgiveness Another. of sins, internal Forgiveness. renewal of heart, and Internal intimate renewal. knowledge of God. Intimate knowledge of God. Okay? Aside from that, ano po pa bang masasabi nyo? Dito sa new covenant established by Jesus Christ, na kung saan it is a covenant that was ang nagiging Ang sign promise is dyan blood. siguro ay internal life. Eternal life. Salvation and internal life. Okay? Ano pa? Ano pa po ang may dadagdag natin dito, Sister Malu, Brother Albert? Sumagot And na po brother- yung iba, baka mabigyan kayo ng 5. Naku, yari. Hindi kasi kailangan mag-aral tayong lahat. Oh, Kailangan may share kayong lahat. Eh. Charot lang. Natutuwa naman ako. Sister Lorena. Tama ba yun, bro, Manny? Prof, na the new covenant is the spiritual fulfillment of Abrahamic covenant? That's one. Kasama din? Okay, aside from Okay, that's one. Yes, Sister Lorena. Ano ang Ano po, significance Sir na Manny? ito? It is a covenant of love and Of love. salvation through which Jesus offers humanity the opportunity to be reconciled with God and That is receive reconciled. eternal life. So it is a covenant with humanity by which Christ himself will offer himself And reconcile us with and God. reconcile us with God through Reconcile. his letter B. Blood. Through his blood. Through his blood.
reconciliation through His blood. Bakit napaka-importante ito? Reconciliation to God through His own blood. Dahil Bakit nung unang panahon ay Yes, ang go. utos na mag-alay ang mga Ayun. Israelita para sa Ayun. kanilang mga kasalanan. Ayun. Ito ay sinisimbolo ng pagpatay ng hayop para Ayun. sa dugo na Sa kanilang dugo. ibobobo. Narinig niyo yan. Thank you very much, Bro Rowell. Ang galing. Ito ang mga gusto kong mga nakikipag-aralan Estudyante. sa akin. Hindi, estudyante kundi nakikipag-aralan. Ito yung mga Ayan. gusto ko eh. Ang galing. Okay. So, it is a covenant of reconciliation gaya ng sinabi ni Sister Lorena. It is a covenant of the Eucharist wherein Christ Himself will give Himself, body, blood, and divinity to His people, to His own people. And it is a covenant of reconciliation. Why? Because during those olden covenant, the means, yung pamamaraan ng reconciliation ng kanyang bayan sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo ng hayop. Yes. Pero ano po, Bro Rowell, sa tingin mo, ano po ang kaibaan ng dugo ng hayop at dugo ni Kristo? Ang dugo ng hayop sa lumang tipan ay temporal ano lamang at ang fulfillment ng kabuuan ng pagliligtas ay ang dugo ng kordero na siyang ibinigay ng Panginoong Hesus. Ang galing, praise the Lord. Ako, uno na yung ano ko. Hindi lang uno, above one pa. Kaya nga makikita natin yan sa Hebrew 9:15. Pwede po ba pakibasa, Bro Rowell? Hebrew 9:15. 9:15. Ito ang sabi sa Hebrew 9:15. Basa Tagalog ulit. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggang. Narinig. Napakaganda. Eternal life. Kinikilabutan ako. Yun yung sinasabi ni Sister Lorena kanina na eternal life, na pangako ng tipan na yan eh. Kaya lang, may pagbubuhos na magaganap. At ang pagbubuhos na sinasabi ni Brother Rowell ay ang pagbubuhos ng dugo ng kordero ng Diyos para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sabi ni Sister Cynthia, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Amen po ba? Amen. Thank you very much, Sister Cynthia. Hallelujah. Thank you very much. So ibig sabihin, sir, hindi na pwede yung dugo ng hayop. So Kasi parang in-explain na po ni Bro Rowell eh. o kaya nga, sir. Temporarily lamang. Ano ba? While waiting. Sige, mamaya parang lutang na lutang ako. Hindi, tama yung valid yung question mo, sister. Valid yun. Valid yun. Temporarily lamang na inaccept ni Di nga ba, sir, kasi merong divine mission eh. Correct. Yung divine mission. So, Diyos mismo yung gagawa. Correct. Yes. Tawag dyan, Sister Malu, ang tawag dyan, sabaw. Sabaw tawag dyan. Sabaw. Sabaw. Hindi kasabawan yan. Bro. Oh, yes. Yes, Bro Rasha. Sir, late
Ano to ah? Ang tago- ang- Tres na lang to, tres Class ang record grade. ko. Ah, Oo. Serious, serious. Prof, ang tanong ko, bakit yung paraan ng pagliligtas ay pagsasacrifice? Makita Bakit ng hindi dugo. na lang naglaro si Jesus ng basketball tapos nanalo siya, naligtas na tayong lahat? Correct. Bakit Sa ganun? pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Ang galing. Pwede na lang daw magpatawad. Oo. Parang ganun ba? Good Oh, di question. ba, Yes. no? Nalo siya. Brother Bakit Jesse. hindi na lang naglaro ng Alam ni ganyan? Brother Jesse ang sagot dito. Go, Hindi. Brother Jesse. Hindi Go, ko alam. Brother Jesse. Brother Jesse, go. Jesse, wala ka pang Siguro kasi participation. wala pang bola noon, Brother Rasha. Nung panahon na yung wala pang bola. Okay. Wala Bira pang kayo. Pangalawa. Bali pag meron. Itong gusto ko sa klaseng ito eh. Sana pakalipat nyo kaya sa malapit sa basurahan yung dalawang yan. Sana. Huwag naman. Ay, naka-live tayo. At, Sorry po. worldwide po, nakikinig sa atin yung mga international OFW. Nandyan Puro yung pa mga naman grupo ni abroad Bro. ngayon yung Nandyan si Sister Therese, maggabi. si Bro Robert. Ano na, sa UK to eh. Taka si Brother Jograt from international, from USA. So, Brother Jesse, sa tingin mo, bakit itong tipan na ito ay ang gagamitin na ng pagliligtas ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo at hindi na lang paglalaro ng bola o kaya sinasabi ni Brother Albert na hindi na lang directly patawarin ang sangkatauhan. Ano po ang significance po nito? Anybody? Anong take nyo rito? Bakit sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo? Bro Ruel, Bro Robert, Sister Lorena. Kasi nandito sa Hebro, ayun upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. So ibig sabihin, siya pala to ang katuparan upang ang unang tipan ay magkaroon ng katuparan sa katauhan ng Panginoon. At ang galing. Hindi parang parang God's satisfaction. Yan, isa pa yan. Kasi nga, gaya nga ni sinabi ni Brother Ruel, Tio, na kahit ilang pagdanak ng dugo ng hayop ang ibubuhos para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelita at ang sangkatauhan, this will not satisfy the corresponding penalty and justice of God, Sister Malu. Kaya tama ka po dyan. Tama ka po dyan. Tignan natin kahit na anong ginagawa ng mga Hudyong pagsasakripisyo, it does not commensurate po yung penalty na ginawa ng ating mga magulang para masatisfy ang judgment ng Diyos. Bakit po kaya hindi masatisfy ng dugo ng hayop? Sa tingin nyo? Yes, Bro Robert. Oo, di ba? Yan dati dahil ang tao ay nagkasala sa isang being. So ang corresponding na satisfaction din dapat ito na satisfaction na hindi kaya i-satisfy nino man na created being. Ang galing. Di ba kaya nga sir yung religare, yung naputol na relasyon ng Diyos at ng tao, sangkatauhan. ay Diyos din ang magbabalik nito. Natural. Iyon. At ang dugo na hinihingi ng Diyos bilang satisfaction ay kailangan dugo ng isang Diyos. Ng isang Diyos, hindi ng hayop o hindi ng tao lamang. Ito ay dapat dugo ng isang divine person. Kopya po ba? Yes, sir. Sige, Bro Albert, baka mangawit yung kamay mo. May natandaan ako. Yes.
Ano yan? Apir yan. Ang follow-up ko dun sa question ni Sige po. Rasha, Prof. Po. Since ang concern natin, why not just God forgive us? Yes. Since ang sabi naman doon sa, or maaaring baka may magsabi, hindi naman basta-basta nagpapatawa. Nagpapatawa lang Diyos dati, pero kung yun lang yung pansamantala, pero hindi kasi yung sinasabi sa Isaiah, kasi ang sabi ng Panginoon doon, come now and let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. So pag binasa natin talagang all So if God can do that, if God can forgive us and clean us as white as snow, clean slate talaga, Clean slate. Why? Why then need the blood? what's the need? What's the Of need the of the blood? Kasi siya rin naman, itong Kristo Galing, ang na galing. nagligtas sa atin, hindi Ah, naman natin siya inihiwalay doon sa Diyos na nagpapatawad sa Old Testament So it is why the same God. It is the same Yes. God. And so the same question remains. Yung tanong ni Rasha, nandun pa Why? rin. Oo. What's the need? Oh, If God can what's do the- that, Mhm. what's the need? What's the need of the blood? Take. Bro Robert, Sister Cynthia, Bro Roel, why is there a need of the blood if God can forgive sin and make sins as white as the snow? Dahil can ito delete. ang nararapat at kalugod-lugod upang sa pagtanggap at pagsagip ng mga kasalanan ng sangkatauan, Euro lalo dalawang ng bayan ng nakita ko, Israel. Prof. Bro Jesse, go. Dalawa. Una dyan, siyempre unang-una yung walang bahid ng kasalanan. Walang bahid. Walang Kasi kung bahid. may kasalanan ka, paano ka paano ka magliligtas? Ikaw ang nililigtas eh. Oo. Pangalawa, yung willingness. Yun, yung Kasi sa hayop, willingness. yun ang wala Oo. sa hayop eh. Kasi yung hayop, wala. hindi naman willing yun eh. Correct. Ayaw naman talaga mamatay ng hayop na yun. Biktima yun eh. Biktima. Oo. Pero ang Mm-mm. ano ko lang doon, kung hindi sapat yung hayop, ang tanong ko lang doon to, bakit hinihingi ng Diyos yung dugo ng hayop? Bakit nadamay sila? Bakit hinihingi? Okay, bakit may hinihingi ang pagdanak ng dugo ng Sa hayop? hayop. Bro Roel, Nakita Ano? ko kasi unang-una, ang tao ay nabubuhay dahil sa pamamagitan ng dugo. No? ng dugo. Dahil ang dugo ay siyang buhay. Na ang Buhay. dugo, siya ding ikabubuhay ng bawat nilalang. Kung kaya't napaka-importante sa isang Ang dugo. mananampalataya na sumampalataya ng dahil sa pagbubo ng dugo ng divine person sa katawan ni Kristo, dito nagkaroon ng katuparan na bigyang buhay yung isang pinakabanal na dugo na siya dapat maibigay para sa kasalanan. Amen ba? Saka sir, Amen. hindi lang po ako talaga sure. Oo. Meron kasi silang culture na kapag meron, parang meron siyang konsepto ng culture pati na talagang meron, 'di ba? Na kapag meron silang isang battle na susuungin, nag-aalay sila. Parang Kaalay. yun po yung parang naalala ko lang dati na doon kay Brother Protection. Leslie. Oo. Ibig sabihin, meron silang inaalay para maipanalo nila yung battle na yun. Parang culture yun eh. Yung pag-aalay, katulad nga 'di ba nung ginawa kay Isaac, 'di ba? Yun ay isang pag-aalay para masiguro na ipapanalo nila yung battle na yun na kanilang susuungin. Meron din siyang konsepto ng ng culture na ganun sa kanila. Okay. Sige. Kaya may pag-aalay. May pag-aalay. That's another thing. Kaya nga kung titignan natin o sisahin natin, kasi ang Old Testament is a prefiguration po kasi ng New Testament. So makikita natin na the Old Testament typifies the New Testament, particularly the life of Christ.
the life mission and salvific mission of Christ. So, makikita natin na pag nabasa natin ang gawain na nangyayari sa Old Testament, makikita na natin na ito ay piniprepare lang niya yung pagdating ng ng Mesiyas na manunubos, at yun ang gusto ng Diyos na mangyari, at may pagdanak ng dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Kasi Bro, magsasite ako ng sitas. sige po. Bro. Magandang Dito gabi sa muna Hebrew- kay Bro Jograd, all the way from Ay, Rome. all the way Ay, from Bro nasa Jograd. Italy. Tama pa. Ano ba? Tama ba? Apo, worldwide Bro yata. Jograd. So, kailan na ngayon? Okay. Sige, maganda yung discussion dito. Merong Okay, recitation. tungkol Go, dito go. sa pagbobo ng dugo, Hebrew 10:4 hanggang 6. Okay. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga Oo. kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Kasalanan. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Hindi niya kinalulugdan. Ngunit isang katawan ang sa akin ay nihanda mo sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Na hindi siya nalulugod. Temporar lang talaga yung para sa mga Correct. hayop. So, it is a prefiguration lang, Bro Jesse. Pero hindi siya nalulugod pa rin. Kasi wala pa kasi ang manunubos eh. So, in preparation. So, makikita natin na kung ano ang mga ginagawa ng mga Israelita at pinapagawa sa kanila ng Diyos. This is just a preparation doon sa magaganap talagang tunay na pagbububo ng dugo ng kordero ng Diyos. Yun po. At yun ang makakaligtas talaga sa sangkatawan at makakapag-reconcile ng moral order, yung tinatawag ng bagong relasyon ng Diyos sa sangkatauhan. So, dito na lang. Yes, paano, sister. Sir? Paano, sir, yung yung sinasabi ng mga INC na tinubos sila ni Kristo pero tao? Ayun. Siyempre, it's a question. Tao yung tumubos. Oo, tao Parang yung tumubos. tao yung tumubos sa kanila. Di ba? Ganun siya. Correct. Yun ang Yun ang pagkakaiba natin na tao. Tao ang tumubos. Pero sa atin, it is a divine person. It's a divine person. Hindi lang tao ang tumubos sa atin, kundi it's a divine person. Kasi sinasabi din sa Biblia na kahit anong, at sinasabi ni St. Thomas, kahit na ilang dugo ng tao ang idadanak o dugo ng hayop, ay hindi ito ang hinihingi ng satisfaction ng Diyos para mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Hindi po yun eh. Kaya nga dapat ang magliligtas o ang magsasakatuparan lamang nito ay ang divine person. Kaya babalik po tayo sa God died issue. Kaya nga, sir, no? At hindi ito Sabi sa inyo, nauunawa. Hindi po ito naunawaan nila eh. Sir, pakiulit nga yung sir, kasi napakinggan ko na yun, Bro Manny, yung sa lecture mo yan dati. Pero pwedeng pakiulit kasi merong nag-message doon sa GC natin. Na bakit kailangan yung divine person? Bakit kailangan, sir? Ayun. Hindi kasi itong covenantal life of Yahweh with Abraham until the establishment of Jesus Christ of a new covenant and everlasting covenant, and this establishment of covenant made by Christ is a covenant of blood that is instituted by blood of the Lamb of God, okay, in which Christ himself is the mediator. So in other words,
why is this covenant established by Jesus Christ is not a mere man-made covenant, but it is a divine covenant. It is established by a divine person. Why? It's because it is through this this divine covenant and established in Jesus Christ that He's going to fulfill what was prophesied in the Old Testament. And what is that Old Testament? That the Lamb of God which going to what? Na idanak na ang kanyang dugo para sa ikaliligtas ng kasalanan ng tao ay hindi lamang ordinaryong dugo po ito, Brother Jogran. Hindi po lamang dugo ng ordinaryong tao ito. Kasi kung dugo ng ordinaryong tao ang gagamitin para sa tubusin ang kaligtasan ng sangkatauhan, then it cannot be according to St. Thomas at ayon sa ating mga theologian. Kaya nga sabi ni Karl Ratzinger, when Jesus Christ died on the cross, it is God Himself who died on the cross in order to fulfill the salvific mission of what? Of God. And what is the salvific mission of God? That is to satisfy the divine judgment na hinihingi ng Diyos. And the divine judgment requires a divine person to fulfill it. So it does not require a human person, but it requires a divine person. Nakukuha mo po ba ako, Bro Jograd? Yes, sir. Napakinggan ko na sa lecture mo. Actually, hindi para sa akin to. Para doon sa Correct. nag-message nung last weekend. Pero meron tanong dyan, sir. Ang tanong dyan is, may dalawa akong tanong dyan. For the sake of discussion lang, sir. Sige po. Yung tao na yun, si Adam and Eve, before sila na sinabing magkasala, immortal sila, di ba? Nasa eternal Correct. sila. Meron silang preternatural gift. So, nung nagkasala sila sa eternal God, yun din, kailangan din ng eternal divine person na balik, kumbaga, ang mababayad dun sa sala. Correct. Parang magbabalik nung ano na yun. Oo. Okay. Kasi halimbawa pinagkautangan mo ay presidente. Yes, Ang sir. hinihingi ng presidente ay dapat makapag-satisfy lang sa akin, hindi yung slave. Kundi yung mismong anak ko. Yung anak ko mismo, isang dugong maharlika lang ang pwedeng makapag-satisfy ng justice na hinihingi ko. Hindi ng dugo ng slave o ng ordinaryong tao. So, nung nagkasala sila sa divine person, kailangan ng yung utang na yun, babayaran ng divine din. Nakatumbas na parang gano'n. Oo. Kasi hindi pagka ang tao po kasi ang magbabayad, tapos ang pinagkautangan mo ay marlika, it does not commensurate. Brother Jograd does not commensurate. Ngayon, sir, yung ano naman, yung isang kampo, sabi, ito yung pangalawang question ko, sir. Sige. Saan kampo yan? Ano mo masabing divine person na kung sabihin natin na ang blood ang pababayad, ang blood ay galing sa tao, ang Diyos ay spirito, wala naman Diyos daw, ang divine spirit wala raw blood. Paano ba natin sagutin yan, sir? Ayan yung mga pilosopong katanungan eh. Kasi Nandyan yan, Bro Manny, sa Hebro 8. Okay. So hanggang 10. Pakibasa ang nga sabi po. ng Bro ang Roel, sabi go. ng Panginoon diyan, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at ng Juda. At ito ay magkakaroon ng katuparan dito sa Hebreo.
At dahil dito ay siya ang tagapamagitan sa isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga Kamatayan. pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na magmana ng walang hanggan. At sinabi dito sa huling talata na sinasabi na hain at handog ay hindi ko nais, kundi Kinalugdan. isang katawan Ayun. ang aking gusto. Yung bang para pagpasok ng kanyang divinity doon sa katawan, no, doon maihahayag at mapapakita yung dugo na kaya niyang ibigay para sa sangkatauhan. Correct. Correct. Di ba sir, kaya nga siya divine person? Oo, person. Kasi he was conceived by Pumasok the sa katawan. power of the Holy Holy Spirit. Spirit. Hindi ng Hindi naman siya human person. Hindi siya human person. So, divine person, yung tawag sa kanya. Kailangan niya Divine na person. kailangan niya ng katawan in order to execute yung salvific mission niya. Kasi hindi Yes, nga naman mamamatay ang spirit. Eh. Hindi nga paano magkakaroon ng dugo ang Espiritu Santo. Pero tama nga naman yung tanong niya, pero pamiloso pong tanong yun. Eh. Hindi naman yun ang plano ng Diyos. Eh. Palagi kasi, sir, palaging sinasabing hindi raw ang human nature daw namatay, sir, hindi raw yung person. Paano ba? Palibasa po, Brother Joe Grad, kung kasi hanggang ngayon mainit po na issue ngayon yan kasi mainit talagang sobrang init. Nagla-live si Brother Sok, tapos nagla-live din si Brother Jong, tapos nagla-live din si Father Franz, at saka si Father Darwin. Hindi, pari sa pari versus sa kaya ayoko na mag-live eh. Yes, Bro Albert, nang makakawit yung kamay mo. Sige. Sorry naman, sorry. Doon sa Prof, kasi di ba, kina-affirm nyo na yung nagawang kasalanan hindi pare-parehas yan. Yung may maliit, may malaki, sin. So, ang penalty din, hindi rin pantay-pantay. Pero, parang napapansin ko, Prof, hindi mo na tinignan yun. Parang, ano ba tawag doon? Parang in-overlook mo na siya dahil ang tinitignan mo na yung pinaggawaan ng kasalanan, which is the infinite God, which is buhay, ang kabayaran mo doon ay infinite din dapat, na hindi kayang bayaran natin mga finite. Opo. So, paano natin i-reconcile yun? Kasi ina-affirm nyo, especially katong mga kapatid ko Roman Catholics, na there's a difference, may maliit dyan na kasalanan, and so ang babayaran mo, hindi pare-parehas. Paano natin i-reconcile yun? Okay, very good question. Ang galing. But we need to distinguish itong personal sin at saka yung original sin. Okay? Kasi, Brother Rowell, kung sa iyong pagkaunawa, iba po kasi yung personal sin ng tao, may venial at may mortal. Tama po ba, Sister Malo? Opo. Yes, tama. Yes, sir. Pero yung ibang pinag-uusapan namin dito, yung the sin, the so-called the sin of our first parents, wherein we contracted, wherein humanity contracted. Ang tawag po namin dyan ay yung original sin po kasi, Brother Albert. Itong personal sin na ginawa na pagsalansan ng ating unang magulang, ito yung tinutukoy po dito Ito po yun So in other words, ibang dispensation na po yung sinasabi yung personal sin na kung saan meron venial at meron sin of omission, may mortal sin, may sin of commission na kung saan meron pong level po ito ibang theology na po ang magpapaliwanag diyan, and that theology is what we call the sacrament of reconciliation or confession.
Ibig sabihin ba nun, sorry, go ahead, sir. Sorry. So, ang tinutukoy ko po namin po dito ay yung the reason why God made a covenant with the people and why Christ established a new covenant. This is to execute the divine mission and in order to satisfy the divine justice, na kung saan walang hayop o walang ordinaryong tao ang nakagawa sa history ng salvation history po eh. Isa na lang, Prof, ang follow-up ko na lang. Meron ba tayong nagagawang kasalanan or anong category ng kasalanan na hindi natin nagagawa sa Diyos? Meron bang kasalanan na sa tao lang natin nagagawa o lahat ng categories ng kasalanan, maliit man o malaki, sa Diyos na infinite mo ginagawa? Ganun lang magiging bounce back nito kasi ang ano man pinagkasalanan mo sa kapwa mo, it will redound back to what? To the disobedience of the law of Siguro God. yung ano, Pops Albert, yung Sige, mga sige. batas na tao ang nagpatupad. Sige. Halimbawa, sinabi ng siguro. pinatupad ng kapwa mo, bawal magpinta Correct. dito. Eh, Oo. nagpinta ka doon, hindi naman yung kasalanan sa Diyos. Traffic rules. Tama. Kaso, nakalagay din sa scripture, kung alam mong tama pero di mo ginawa, kasalanan yun. Sin of omission. Pero mayroon ding talata na nakasaad na Yan sa ilong, sinasabi hindi ko na mayroong kasalanan na ikamamatay at mayroong kasalanan hindi ikinamamatay. Okay. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin yan sa ibang kwan. Napasarap. Sister Nats. Alas 12 tayo abutin si Snads. Patay ka ngayon. At yung mga tanong ay natipo na. Oo, natipo napasarap na ba? Sister Nats. Marami ng tanong, marami ng tanong. Yes, sir. Next week. Sorry. Hanggang Martes lang po tayo may live. Kasi meron po akong 9 days na 9 days. Yung katulad po nung last year, merong street mass, then merong apologetic na ano. So sa akin po nakatoka yung ano. Nakatoka. Okay. Sa gabi, sir, katulad nung last year sila Bromel, di ba yung mga speaker ko rito? Correct. Yun po. So mag-start po siya ng... Kailangan ko na pala mag full time dito. Oo. Kung saan ka na sumusuot nawawala ka na sa alignment. Mag-start kami ng August 30 hanggang September 7. Teka muna. Akala ko ba Muslim to si JC? Paano mag-full time? Hindi, may nagmo-moderate yan. Nagmo-moderate ngayon dito. Bro Albert, by scheduling siya. So ngayon, ano ka, Bro Jesse? Katoliko ito. Katoliko ka ngayon kasi nandito ka sa... Katoliko siya ngayon. Sinabi ko na sa'yo, depende ako sa pangangailangan. Okay. Pangangailangan talaga. Maraming salamat, Bro Roel, Bro Albert, sa mga naging Thank you. Naging mga participation nyo kasi maraming nakinig sa mga insights nyo, sa mga sagot nyo. Ang dami po. Yes, amen. Kay Sister Lorena. Actually talaga, Prof, sa ganitong talakayan yung full Catholic talaga na dito ko nilalabas yung mga aral kasi nagiging basura lang pag sa GC nagiging lang siya wala siyang kwenta na kahit anong effort mo. Walang visa Walang visa talaga Pero dito nandiyan naman yung atin na secret agent na si Albert at si Bro JC. Okay lang. Prof na nga yan Kasi Bro Rush Bakit secret agent ba? Akala ko nga ministro tingnan mo yung mga pormahan yan Lagyan lang ito ng mitri pwede na to. Hindi, dapat may hawak to na Biblia tapos may TV show sa likod na channel. Pwede na to sa
INC TV. Ano ba yung backdrop niya, ano ba, INC? Amerikano eh. Ang tamang daan. Ang tamang daan. Panis. Ito si Bro Albert. Sa panis attire kayo. si Bro Jesse. Kanina okay pa eh. Bandang huli eh. Wala na lang. Wala sabi niya, nasa tabi lang yung sa tights yan. Pero congratulations natin si Congrats, Bro Bro Albert. Yes! Natuwa Yun, kami Oy, sa'yo. Bro Albert, pa-burger ka Happy naman kami, na happy. ba? Diyos ko. Galing. Yung malapit na dito sa amin, Goldilocks. Sige, Malapit yung na malapit maging na, ano dyan, Yung- malapit yung- na prosinto, ilalapit kita sa pinakamalapit. Yung gift ko sa'yo, hintayin mo na lang, bro. Yun! Walang problema. Walang problema. Sana all na lang Bibigyan ka ng rosary. Hindi ako tumatanggi sa mga Bro biyaya. JC, magtapos ka rin para may gift ka. Magtatapos yung buhay mo. Diba? Ayoko. Oy, Bro Kayo, Jesse, wala alam na. ba, paparali ka ni Sis Parisha? Ay, hindi pala, ni ni Sis, yung Oo, isa. mag-ano ako, Hindi ko na mag-aaral nakikita ako, yun, hindi. yung Siguro sa yung second dalawang sem na ako, Diyosa. tapos na daw yung enrollment. Ay, Yung nandun dalawang kami sa room. Diyosa. Si Diyosa. Esther. Oo, Esther. nandun. Diba? Mm. Oo. Mababait niya. Sayang yun, Bro Jesse. Inaalok ka nun eh. Hindi, nakaano na ako sa amin. Second sem daw ako ipapasok. Okay. Wow. Saan kumbento? Saan kumbento? Sa anong convent ba yun? Daughters of Paul. Daughters of Okay. Wow. All, Amen. Amen. Talaga? Wow. Lalong lalalim. Sige, Bro ito. JC, timbrihan mo Naniniwala ako naman kung, kayo dyan kay Jesse. kaloob ni Lord, timbrihan mo ko, tutulungan kita. Naka-enroll na yan kasi po si GC. Kaya Ako yari, kay Cisco. Binisto ni Rashi, ang ganda na eh. Mag-sponsor na ako eh. Bro Okay na, Rasha okay na. talaga. Si Bro Rasha, okay na eh. Okay na sa Ilaglag pa eh. Ilaglag. Ano ba yan? Ako, mababawi. Oo. Mababawi Wala yung na, sponsorship ko. Wala na. Sige. So hanggang Martes ka lang, Sister Malo. Yes po. Martes, gusto niyo, sir? Ano Sige. tayo? Sige. Sige, yun. So, sa Martes. Makabili na ako Bago- ng laptop. Bago magtapos, Bro. Wow, sir. Sir Oh, Will. sir, inaabangan ni Pastor Albert yung may virus daw. Uy, Grabe. Di ba sabi mo, bili ka na sir tapos yung may may virus sa akin na Na lang. virus sa kanya na. Tatapon. kailangan Sa kanila. Baka maniwala sila, hindi po ako pastor. Huwag po kayo maniwala dyan. Tsura lang po, Ministro yan, pastor. hindi pastor. Theologian lang, theologian. Theologian scholar. Grabe kasi yung pormahan mo eh. Ano lang po, pilingerong theologian lang po. Pilingerong theologian. Theologian. Full-blooded yan. Bagay naman, bro. Diba? Oo. Bagay nga eh. Sige, saka natin tuloy sa Tuesday, Sister, kasi may Sige po. presentation na ako. Yes! And sana, Bro Ruel, bago magtapos, paikutin muna ang Ang Paikotin mo na yung supot. Ang supot mo supot, na. yung supot. At tayo Bayad ay ng tumayo at kuryente. awitin ng papuri sa Diyos. Pero mali. po, Pero mali. Tapos na Po. ba ang topic mo? Nakatulog Naku, ako. Lord. hindi, Alata okay naman lang. na talagang nagising ka lang, bro Alam, Dominic. joke Eh. ako. Boses mo Ako pa lang naantok eh. Hindi, by Ayos, Tuesday. Brother Prince, kasi nag-corrupt yung laptop ko eh. Kaya Bibili wala si akong sir ha. presentation. Partida. Wala Bukas na akong- sir, wala akong gabi. Sir, ako na pong bahala doon sa nasira. Ay. Para hindi na po kayo mag-isip kung ano pong gagawin nyo kasi kadalasan. Tama. Anong gagawin ko rito sa Ah, Ako na pong bahala mag-isip. Ako na pong bahala mag-isip doon para sa inyo. Huwag nyo nang alalahanin, bro, money daw. sige. Sister, Galing Sir, talaga ng ministrong bagong graduate. Oo. Baka maniwala sila ministro. Bira ka, Uncle Noel. Nakikita mo sa comment sa YouTube. ay, Yari abangan ka. nyo. Abangan nyo, Sa Brother Martes, ha? Albert. Brother Albert and the rest, abangan nyo yung Magre-reel na niya. Magre-reels ako, magla-live Facebook ako. Ay, okay ba yan? Di Okay ba? ba yan? Sige. Abangan ko yan para Reels. ma-report. Yari. Kasi- Nakaabang na agad. Sir Manny, tapos then i-promote mo yung product. Natural. Yes! Oo.
Kasi yan Hindi ang kasi magiging ako, commercial ano, natin. oo. Magiging commercial natin yung product mo, Sister Therese. Reel ba o TikTok? Kahit Hindi, baka ang sa, ang, Maraming salamat, ang, Bro Manny. ang May sa pari na reel. kasi nagpro-promote. Talaga. Yay! Anong produkto mo, Sisteres? Maganda. Ay, yung Ano kanyang ako soap mismo na, ano? gumagawa ng mga Oo. sabon na natural na walang chemical. Effective, Yes. effective Talaga? yan. Yan From ba yung UK sabon pa na yan, ha? bumubula? UK. Of course. Sabon na. Sige. Mahirap kasi yung sabon na hindi bumubula. Ay, Sorry, funny, joke lang. Huwag ka Yeah. mag-alala, Sister Therese. If God's providence, i-promote natin yan. Pero Yes, siyempre, ipopromote. Sisteres, Oo. Malapit Saan na yan sa sa'yo, UK? Bro Manny, darating. sige. Thank you very much. Sige, naabangan ko na. Bro Yun, Roel? regaluhan ako ni Sa Sir. UK ka ba? Nasa UK UK yan. Nasa siya. UK ako. Nasa UK siya. Saan sa UK? Dito sa Kent. Kent. Ken. Kami hanggang Malapit sa London. hanggang No. UK lang kami. Sige. Hanggang UK. Hanggang Keep in touch UK. lang. Ano bro Albert? Hanggang sa? UK lang. UK. lang? Okay. Kami ni Bro Albert ngayon. Okay. Ano, Bro Jesse, may sinasabi ka kay Bro Albert? Naghirap kami dalawa ngayon. Narinig mo pa yun, sis? Binubulong o Bro Albert? Oo nga eh. Yun, ikaw talaga. Hindi ka, ano talaga to, Muslim to, hindi naman to. Tay, nag-enroll na daw kayo si Spo eh. Yari tayo dyan. Okay. Thank you very much. Okay Sa na? Tuesday, Sa Tuesday, Ayan, at least makikita nyo how the Bible was formed. OT. Yun, ang tsaka ganda. yung FT, may mga... Sige, madagdagan ko yung mga record ko. Pati yung mga apocryphal ng OT at saka yung apocryphal Sa Martes, Sir? Opo, sa Tuesday. Yan, Ma-retreat. sa Gawa Tuesday. ulit. Nag-Tuesday lang tayo eh. Sorry. Sige. Tuesday, very much. kasi Sige. 30, ayun nga. Sa Sige. gabi, tapos sa umaga, nasa BGMP ako. Ay, gano'n. Upo, Sir, sa Makukulong na siya. kulungan. Mm. Pero bawal ang picture daw dun eh, sabi nila. Opo. Bawal. Hindi Bawal. pwede. Talagang pure preaching lang. Preaching lang. Sino, may kasama ka doon? Meron naman, Sir. Sige. Yung mga tropa ng mga Thunders. Okay. Bakit naman ako yung isinalang doon? Grabe. Kaya mo yan? Ikaw pa? Alam mo na kung bakit. Alam mo na? Okay na magtatanong kung alam mo ang sagot. Oo. Ayan. Ang laki ng braso. Ikaw pinili ni Lord eh. Kasi Ano doon. Pinili kayo. Pinili ka. Most qualified Nagulat ako eh. Daming, hindi, Sir, dami kong kasamang matatanda eh. Kahit na. Hindi po, Hindi yung umaga age. tapos sa gabi yung yung sa It's street. the wisdom. The wisdom and the willingness to serve God. Wala pa nga yung topic, yung pare yan nagbibigay ng topic. Kaya mo yan. Don't worry. Basta Pray niyo Martes. ako. Opo. Huwag ka mag-alala, darating ka rin dyan. Sa katandaan. Grabe. Thank you very much, Bro Albert. Thank you. Uy, si Bro Kabar, hindi man na nagsalita. Grabe, baka tulog na rin to eh. Bro Robert. Ay, ganyan naman yan si Kamar. Bro Ano, Roel. ginagawa na din tulugan ng Thank you, Prof. Thank you very much Okay. din. Sana may Abangan- natutunan din naman kayo sa akin. Ay, Nadagdagan super. yung ano ko. Si Bro Kamar, Thank you, Sir Manny, silent for killer sharing with yan. us. Silent killer. Thank you. O ayan, nag-unmute siya Bro Kamar, hello. Kabahan ka Hello. na, Jesse. Ayun na, kabahan ka na. Ayun na. Yan. Silent killer Yari yan. ka. Nakikinig lang yan pero may Ganun. Okay. At least sa Tuesday, sige, abangan nyo para kung may mga questions kayong panibago. Kasi panibago itong represent ko eh. O, invite natin dito yung mga yung mga weirdo. Hindi, wag. Hindi ko pala naitanong kanina, Prof. Kasi aralan lang ito eh. Aralan lang naman. Prof, Ano, hindi ko naitanong kanina, Prof, kung yung covenant ay conditional or hindi. May maraming mga conditionals. May mga conditionals po. Kaya it's a vassal treaty po kasi yan. Pag sinabing kasing vassal treaty, it's a covenant between the overlord and his vassal eh.
So parang may mga set conditions po lahat mga yan. May signs po at meron mga meron mga pangako na may mga pangako. May bukod sa condition, may pangako din po. Okay, Sister Malu, thank you very much po. Okay, so thank you so much. Maraming salamat po sa ating lahat. At lalo na po dito sa ating sa Dropang DepCon. Ayan, nakakatuwa no na parang ano yan, over the bakod lang tayo pag nagano. Mamaya-maya nandun na. Doon sa kabilang bakod naman. Maraming salamat po at abangan nyo po sa Martes yung another topic ni Sir Manny, yung pagpapatuloy po ng topic na ito. Abangan nyo po yan sa Martes at yan sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakikinig. Sana po ay nagkaroon tayo ng aral, nakapulot at nakapagnilay po tayo sa lahat ng ating mga narinig. Amen po. Salamat po sa lahat ng mga nag-share at sa lahat ng ating mga kapatid na nagbigay din ng kanilang sharing dito po sa loob at naging mabunga, naging makabuluhan yung ating sharing na ginanap ngayong gabi. So yan, through sharing, nagkakaroon talaga ng magandang resulta at nagkakaroon tayo ng mas maraming kaalaman. Amen? So, amen. So, let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain na ito. Yan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amang banal sa lahat na makapangyarihan, lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay binibigay na po namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin. Siyempre, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Salamat din po sa lahat ng aming mga pangangailangan na pinagkakaloob mo sa bawat isa po sa aming Panginoon. Higit lalo na ang iyong pagmamahal, ang iyong proteksyon na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. At ganoon din, Panginoon, nawa po ay patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakasala, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga nagagawa namin na hindi naaayon sa iyong kalooban, dala po ng aming kahinaan. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin, higit lalo na po, Panginoon, sa aming mga kapatid na patuloy po na humihingi ng panalangin para po sa kanilang mga kahilingan, higit lalo po sa mga kapatid namin na humihingi ng kagalingan. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang aming dakilang manggagamot at ipagkakaloob mo sa aming mga kapatid na ito ang iyong mapagpalang kamay upang ipagkaloob mo po ang kagalingan na kanilang hinihiling at kaginawahan ng kanilang katawan. At ganun din, Panginoon, nawa ang aming pag-aaral na ito ay at pagdinilay ng iyong banal na salita ay makapagpatibay ng aming pananampalataya sa bawat pananampalataya ng bawat isa. At salamat po, Panginoon, sa mga taong iyong ginagamit upang patuloy po na mai-share namin ang iyong banal na salita at ang kaligtasan sa bawat isa. At ganun din, maraming salamat po sa aming mga kapatid na patuloy na nakikinig, patuloy na nakikishare po sa mga ganitong gawain. Nawa ang iyong banal na espiritu ang siyang laging gumabay sa amin at magturo sa lahat ng aming mga gagawin. Ang iyong dakilang salita, Panginoon, ang siya naming tanglaw sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat po at naway maghari sa bawat isang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, naming Panginoong Diyos at tagapagligtas, kaysa ng banal na espiritu na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you. Good evening sa lahat. Thank you Salamat, po. Bro Manny, Bro Albert, Sir Manny, JC, salamat Bro po. Rasya. Ayan, Bro Rasya, Bro Kamar, Loren. Bro Robert. Thank you, Sis and Lorena. Salamat po sa lahat, Bro Sis Jessie. Teresa, Sister Lorena, Riz. Cynthia. Ayan. Thank you, Sia. Thank you. Teres. Si Bro Dominic na natutulog.
Thank Thank you, you. Yeah. Ned. Prof, Dominic. thank you. Tulog. Bro Tama Albert, kayo sa Bro Martes po ha. Kumar. Salamat. Yan. thank you Bro sa panayam. Kamar. Tulog na rin yata. Thank you kay Bro Kamar kahit hindi nagsalita kanina. Thank Kaya you. nga. Tulog. Thank you po. Thank you. Salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Thank Salamat. you. Thank you. Good Thank you po. night. God bless sa lahat.